Dinggin ninyo lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na maingaw. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad dito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang aking piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga ang mga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Ano pat napuno ang mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron po akong tanong sa inyo. Sa tingin po ba ninyo, ang mga bagay na nakakapagpalayo sa atin sa Diyos ay mga kasalanan lamang? Naniniwala ba po kayo sa ganoon? Na yung mga kasalanan lamang ang pwedeng magpalayo sa atin sa Diyos? Tama ba po o mali? Parang hindi po kayo sure. Kung kasalanan lang
ang pwedeng maglayo sa atin sa Panginoon? Alam niyo po mga minamahal na kapatid, ang sagot ko po dyan ay hindi. Hindi lamang kasalanan ang pwedeng maglayo sa atin sa Panginoon. Kung ganun, ano pa po ang pwedeng maglayo sa atin sa Panginoon? Pwede rin po yung mga mabubuting bagay. Paano nangyari yun? Mabubuti nga tapos ilalayo tayo sa Panginoon? Tanong ko po sa inyo, ang pagtatrabaho ba po ay mabuti? Totoo naman. Ang pag-aalaga sa pamilya ay mabuti. Ang pagtulong sa kapwa ay mabuti ba po? Siguro parang hindi naman tayo magdadalawang isip na matawag na mabuti yung mga gawain na iyon. Kasi maganda naman talaga ang trabaho. Maganda alagaan ng pamilya. Maganda tumulong sa kapwa. Pero paano po natin masasabi na kahit yung mga mabubuting bagay ay pwedeng maglayo sa atin sa Panginoon? Simple lang po. Kapag yung mga mabubuting bagay na iyon ay nagiging sentro na ng ating buhay. Minsan po sa pananampalataya natin, hindi pagtalikod ang pinakapangunahing nagiging tukso at kasalanan natin sa Diyos. Alam niyo ba po kung ano? Yung pag-postpone ng pagtugon sa Diyos. Halimbawa po, sino po dito, lalo na po yung mga nag-aalaga ng mga anak, yung pag inutusan ninyo, sasagot ng mamaya na. O kaya naman, mamaya na lang, saglit lang, may tatapusin lang. Ilan po sa inyo yung laging mahilig sumagot ng mamaya na, bukas na lang, next week na lang. Hanggang sa dumating yung bukas, di mo pa rin nagawa. Dumaan yung next week, wala pa rin nangyari. Sige, next month na lang kapag maluwag na oras ko. Lumipas na yung taon, hindi mo pa rin nagagawa. Minsan po sa pananampalataya, nagiging habit po natin yung, teka lang, mamaya na lang, saka na. Kaya pag sa tugon natin sa Panginoon, nagiging ganun din. Alam natin kung ano ang tama sa mali. Alam natin kung ano ang tinuturo at nais ang mensahe ng Panginoon. Pero ang tanong, tutugon ka na ba agad? O ipagpapabukas mo pa? Saka na lang, kasi hindi pa ako ready. Kailan ka pa magiging ready? Kapag bumalik na si Jesus? Kapag natapos na ang mundo? Kailan ka magiging ready? Siguro next week. Paano kung hindi ka pa ready? Hindi ka pa rin tutugon? Kaya po mga minamahal na kapatid, yan po ang hamon sa atin ng Panginoon. Baka pwede natin sabihin na, okay, sobrang busy ko kasi sa buhay. Pero ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin? Kasi kung ano yung pinakamahalaga, siya ang maaring magdikta kung ano yung uunahin natin sa buhay. Pamilyar po kayo sa kwento ni Maria at ni Marta. Pamilyar ba po kayo? Si Marta, abalang-abala sa pag-aasikaso kay Jesus. Mali ba yung ginawa ni Marta? Hindi naman. Tama naman ang ginawa niya. Kung may bisita kayo, natural na aasikasuhin. Paglilingkuran, papakainin kung meron kayong bisita sa inyong tahanan.
Pero ano ba ang sinabi ni Jesus? Pinili ni Maria yung mas mabuti. Yung mas mabuti. Hindi sinabi ni Jesus na mabuti lang. Pero yung mas mabuti. Kaya mga minamahal na kapatid, baka matukso tayo na okay lang, mabuti naman yung ginagawa ko. Pero kung hindi naman yan yung kalooban ng Diyos para sa atin, nilalayo pa rin natin yung sarili natin sa Kanya. Nagpapasalamat po ako na marami po tayo nandito ngayon. Maari yung iba pauwi o napadaan, salamat sa Diyos. Pero dahil Quiapo po ito, sa ibang mga parokya, mapalad na kung may 5, may 6, o umabot nga ng 10 yung mga magsisimba. Bakit? Busy sa trabaho. Busy sa maraming mga bagay. Hindi ko naman po inaano yung oras po ninyo, yung schedule ninyo. Nagbibigay lang po ako ng bagay na pwede nating pag-isipan. Oo, binibigay natin yung linggo sa Diyos. Pero hanggang doon na lang ba? O may mas mabuti pang pwedeng magawa? Kaya mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ng grasya mula sa Diyos. Kapag may mga pagkakataon na tutukso tayo na akala natin na ito na ang kalooban ng Diyos sa atin, sapagkat ito lamang ay mabuti na gawin. Nawa tulungan tayo ng Diyos, maging mas malinaw ang mga bagay, nang sa gayon, ang piliin lang natin ay hindi yung mga bagay na mabuti, pero yung mas mabuti, alang-alang sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen.